Good day sa inyo, netizens. Ngayong araw ay may re-review tayong motor na talaga isa sa mga nakakapag-capture ng aking paningin, lalo na pag nakita mo sa personal. Dahil new classic yung datingan niya pero modern yung features. Italian brand naman tayo ngayon. Silipin natin ang specs and features ng Moto Morini Mezzo STR, yung street version. Tara! Sa mga hindi nakakilala sa inyo, netizens, ang Moto Morini, isang kilalang Italian brand pagdating sa motorsiklo. Kaya naman masasabi natin super reliable ng mga motorsiklo na i-release pa nila bukod dito sa i-review natin ngayong araw. At excited na ako kasi alam ko mamamayag pag ito sa market kapag ka dumami pa ng dumami available na units. But this time around, pumukaw sa attention ko yung isa sa napakaganda nilang motorsiklo dahil parang super minimalist lang ng datingan niya pero ang lakas ng dating sobra. Dahil nga sa kanya neo-classic looks. At ito nga yung Mezzo 650 STR. Ang motorsiklo na to, kung makikita nyo yung headlight niya, parang yung mga ring lights natin, no? Rounded shape siya, tapos may projector lamps lang doon sa gitna. Napaka-astig niyan tignan. And of course, dahil projector lamps na nga ito, malakas din ang bato nito sa gabi. LED na, syempre, pati yung mga turn signals. Yung turn signals niya, very minimalist lang at napakaliit, ano? And of course, kapag tinignan mo naman yung fender niya, medyo maikli lang. And ang combination ng body color ng motor, napaka-premium ng dating. May reflectors din siya ng konti sa gilid, added visibility sa gabi. And ang malupit sa kanya ay naka KYB shock na siya, tapos upside down fork pa. So masasabi natin na ito yung mga magagandang feedback talaga sa kalsada, yung mga naka upside down fork. Naka Kayaba or KYB din po yung suspension natin sa likuran, and adjustable din po ang kanyang preload. So ma-adjust natin siya accordingly kung ano yung ating weight and of course kung paano natin siya gagamitin. Habang both unahan at likuran ay naka hydraulic yung kanyang rebound and compression. And then pag tinignan naman natin yung kanyang braking system sa unahan, double disc brake with ABS. Bagay na bagay din yung pinaka-design ng kanyang wheels, and for the rugged looks and feels na rin yung pinaka-texture niya dahil naka-matte finish at kulay black lang din siya. So street looks na street looks, pati yung wheels niya. Pati na rin yung kanyang mga calipers ay branded din po. Kung makikita nyo, Brembo calipers yung nakakabit. So, di ba? Tignan mo pa lang, alam mo na yung motorsiklo na reliable. Tapos Italian brand pa. And for the braking system, sa likurang bahagi na rin, naka-single disc naman tayo dito, and of course, ABS na rin siya. So, dual channel ABS na po ang motorsiklo na to. That's super safe, lalong-lalo na, of course, sa big bike category. For the front tire size naman, meron tayong 120 by 70 by 18. 18 inches yung wheels niya sa unahan. Napakalaki, no? Parang yung mga modification na ginagawa natin, even sa mga cars. This one, naka-adapt agad siya. So, no need for any modification kasi 18 inches wheels, stock to stock pa lang yung usapan doon, di ba? How cool is that? Tapos, tubeless tires, syempre, para mas matibay. And sa likurang bahagi naman, ay meron tayong 160 by 60 by 17. 17 inches wheels naman sa likuran para mas maganda naman yung pinaka-arangkada niya. Speaking of arangkada, ang motorsiklo na to ay merong engine specifications na 4-stroke, dual overhead cam, 649cc, Euro 5 with 6-speed manual transmission. Naka-electric starting system din tayo dito, and of course, parallel twin. So, masasabi natin makakasabay-sabay talaga pagdating sa fuel consumption if that's something na medyo concern mo pagdating sa pagbibig bike. Liquid cooling system, kaya mabisa ka sa mahabang biyahe. Bosch EFI, and of course, naka-chain drive din tayo dito. Kung makikita nyo sa mga gilid-gilid niya, may nakalagay na 6.5. Pati na rin doon sa pinakaupuan niya, nakalagay 6.5. So, that stands for 650. Nakakatuwa din kasi super creative ng way nila for putting 650 doon sa pinaka-design ng motorsiklo. That's something super creative for me. Bago yun sa akin. And of course, hindi lang ito good-looking motorcycle dahil may bubuga din ito pagdating sa power output dahil meron itong maximum power na 44.5 kilowatts at 8,250 RPM. At super torque rin po ng motorsiklo na to with a maximum torque of 54 Newton meters at 7,000 RPM. On the side profile naman, netizens, kung makikita niyo, may characteristic siya na super rugged ng feels niya dahil medyo naked siya. And of course, we have the Morini logo na naka-painted talaga siya doon sa pinaka-tank. And yung shape ng tank niya, kung makikita ninyo, ay parang meron talagang hulma para sa grip ng legs natin while driving. Sa may bandang engine din, makikita nyo rin yung pinaka-logo ng Moto Morini, which is napaka-premium looking, yung parang agila. Also, one thing that caught my attention is parang nang-aakit yung kanyang pinaka-upuan. Napakaganda ng shape. Of course, double stitches din na nakakapag-add sa pagiging premium ng motorsiklo. Meron din konting kapitan for the pillion ride. Even yung kanyang upuan, meron din nakasulat na 6.5. So, super premium looking niya. And then, mahagip na rin dito na kapag nakita nyo yung pinaka-back look niya, yung nasa likurang bahagi na super minimalist lang nung kanyang pinaka-tail light, no? So, parang strip lang
lang siya doon, and that's something na gustong-gusto ko. Sa mga magtatanong naman, baka tumalsik-talsik, ay meron pa rin po siyang pinaka-fender na napakaganda ng pagkakabit eh. Nasa side lang siya, no? And then of course, may plate light din ito and LED na rin, pati mga turn signals. At kitang-kita naman, so very visible naman ang ating plate light while driving, even sa mga night situation. Sa mga magtatanong naman ng kanyang seat height, meron po itong seat height na 810 mm. Pero dahil sa hulma na kanyang upuan ay kahit yung mga short riders ay madali din naman itong maaabot. In fact, my height is just around 5'4", pero naitindig ko naman siya. So that's something na makakayanan pa rin even for Asian height na mga riders. For the weight naman, meron tong 200 kilograms na weight na I think is nararapat lang talaga para sa kanyang displacement at sa power output para manatili tayong lapat sa kalsada at hindi naman natin na-feel na parang sobrang gaan ng motorsiklo compared doon sa kanyang performance, and something na talagang pagkakatiwalaan. And of course, for the fuel tank capacity, meron po itong 16 liters na fuel tank capacity. And sa fuel consumption naman, naglalaro ito sa around 22.9 kilometers per liter. Still may vary, of course, depende sa driver, throttle habit, road condition, etc. etc. So still, pwede maging mas matipid or pwede mas malakas yung magiging fuel consumption nyo if kayo na yung mismo magte-test drive ng unit. For the ground clearance naman, bukod sa meron naman talagang guard yung kanyang pinaka-exhaust sa ilalim, parang siyang may splash guard na rin doon. Mataas din naman ang kanyang ground clearance sa 170 mm. Above average siya. So sa mga nangangamba na baka pag napadaan sa mga humps or medyo semi-off-road experiences ay baka sumayad sa yung inyong ilalim, ay safe na safe ang motorsiklo na ito. Isa pa sa pinagmamalaki niya ay yung kanyang 5-inch TFT screen na meron na ring Bluetooth connectivity. So pwede mo po i-connect yung smartphone dito sa motorsiklo na ito. Kaya that's something na specifications na super future-proof na sa atin as a rider, di ba? Pa-modern yung mga motorsiklo talaga. And ang aking mga nagustuhang features sa kanya, if we're gonna sum it up, ay yung kanyang beauty and comfort. And also, kitang-kita na natin na si Moto Morini ay talagang they pay attention to detail. Full LED yung mga headlights, and of course, pati na yung kanyang mga tail light, plate lights, and signal lights. At isa pa sa mga nakagustuhan ko ay naka-backlit handlebar controls na rin siya. So, yung mga controls niya sa ating handlebar ay mga umiilaw-ilaw na rin. So, that's something na super useful para sa ating malalabo ang mata para kitang-kita natin yung mga i-control nating configurations doon while driving. Or even if we're on a stop kapag kagabi, mas madaling makita. Diba? So, meron pa po yung iba't ibang colors. Meron tayong smoky anthracite, fire red, at saka starlight white. And for me, ang pinaka nag-stand out dito is yung starlight white dahil mahilig tayo sa mga white combinations sa kahit anong sasakyan, diba? Kasi you can never go wrong. Talagang parang mukhang mamahalin yung mga white versions niya. Pero kayo, netizens, ano yung pinaka-favorite yung color? Comment nyo nga sa ibaba. So, meron pa siyang SCR version which is yung parang scrambler na. So, yung isang yun may konting differences. Pero syempre, madaming mas naaastigan sa scrambler, diba? So, sa mga nagtatanong, ang price point po ng Moto Morini Simesso STR is 528,000 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang motorsiklo na to? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pang ibang mga motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Dan Adriano. Always keep it cool and racing.